Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Halos 30 minuto nang nakaupo roon si Amara. Nakapark ang sasakyan niya sa tapat ng Marangyang Hotel habang nakatitig siya sa makinang nitong pasukan na para bang nasa loob niyon ang mga sagot sa mga tanong na matagal na niyang hindi mahanap. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang sabihin ni Lucas sa kanya ang tungkol kay Judy Ann. Ang babaeng palaging isinasama ni Daddy. Ang babaeng sinabi nitong magiging bahagi raw ng kanilang pamilya. 2 araw na ang nakaraan nang makita ni Amara ang isang balita sa isang business news portal. Si Judy Ann Montenegro, punong tagapagpaganap ng Aboitiz Group, ikakasal kay Ethan Mendoza ngayong Sabado. Noong una, inisip niyang imposibleng totoo iyon. Isa lamang marahil iyong pagkakatulad. Napakaraming Ethan sa mundo. Ngunit nang makita niya ang litrato, siya iyon. At ngayon, hindi niya man lang alam kung paano siya napadpad doon. Nakaparada siya sa tapat ng hotel na pagdarausan ng kasal ng dalawa. Pinagmamasdan ang mamahaling mga sasakyang isa-isang humihinto. Pinapanood ang mga estrangherong naglalaho sa likod ng velvet ropes, nakasuot ng kanilang pinakamagagarang kasuotan, upang ipagdiwang ang lalaking minsan naging kanya. Ang Ethan niya. 9 na taong pagsasama. Naglaho na lamang. Mabigat na sumikip ang dibdib niya. Hirap siyang huminga, tila may mahigpit na bagay na pumipigil sa bawat paghinga niya. Nangangatog ang mga daliri niyang inabot ang kontrol ng bintana at bahagya iyong ibinaba, umaasang kahit paano ay mapapakalma siya ng malamig na hangin ng gabi at pipigilan siyang tuluyang maduro. Ngunit hindi iyon nakatulong. Isinandig niya ang noo sa manibela habang tuloy-tuloy na pumapatak ang mga luha sa kanyang kandungan, kasabay ng tahimik na paghikbi ng kanyang katawan. Sinubukan niyang isipin si Ethan sa loob ng hotel. Nakangiti. Kalmado. Masaya. At sa isip niya, ang mga ngiting iyon ay para sa iba na. Para kay Judy Ann. Para sa bagong buhay na sisimulan nito. Isang buhay na wala na siya. Nag-vibrate ang cellphone niya sa cup holder. Si Miranda iyon. Agad niya iyong sinagot, ngunit basag na ang boses niya. Nasaan ka? Tanong ni Miranda. Hindi agad nakasagot si Amara. Kinagat niya ang ibabang labi, pilit pinipigilan ang hikbing gustong kumawala. Amara. Tumalim ang tono ni Miranda, halatang nag-aalala. Huwag mong sabihing ikaw ay. Hindi na iyon kinaya ni Amara. Tuluyan nang bumuhos ang kanyang pag-iyak. Bakit parang napakadali lang para sa kanya, Miranda? Hirap niyang sambit, garalgal ang tinig at halos maputol-putol sa bigat ng sakit na pilit niyang pinipigil. Wala bang naging halaga ang lahat? 9 na taon ganoon na lang ba ako kadaling palitan? Patuloy akong naghintay na bumalik siya. Nasabihin niyang isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Pero wala na siya. Hindi na niya ako kailangan. Nabasa ng kanyang mga luha ang manggas ng suot niyang sweater. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang puso niya, tila inuubos siya ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Kailan ba nawalan ng halaga ang pagmamahal? Naalala niya ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa, ang mga bulong sa kalaliman ng gabi, at ang mahihinang tawa ng dating pumupuno sa kanilang tahanan. Noon, ipinangako niya sa akin ang habang buhay, at ibinigay ko naman sa kanya ang lahat ng mayroon ako. Ngunit ngayon, isa na lamang akong pahinang pinunit at itinapon mula sa kwento ng buhay niya. Iniwan mo ako, mapait niyang naisip habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay. At ang pag-alis mo ang tuluyang lumaslas sa akin. Nangako ka ng habang buhay, ngunit mga durog na piraso lamang ng sarili ko ang naiwan sa akin. Hindi mo lang winasak ang puso ko. Inubos mo ako hanggang sa wala nang matira, at iniwan mo akong nakakapit sa pag-asang alam kong hindi na totoo. Idiniin niya ang isang kamay sa kanyang dibdib na para bang kaya niyang pigilan ang sarili niyang tuluyang mabasag. Wala na ang pagmamahal mo.
Ngunit paulit-ulit pa rin akong sinasaktan ng pagkawala nito, na para bang nakakulong ako sa anino ng isang pangakong hindi mo naman tinupad. Halos pabulong na lamang ang boses niya ngayon. Hindi ko alam kung paano titigilan ang paghihintay sa isang taong hindi na babalik. Sa kabilang linya, nanatiling tahimik si Miranda, hinahayaan lamang siyang umiyak. Samantala, halos gumapang na sa bagal ang trapiko malapit sa hotel. Isang makintab na itim na sasakyan ang marahang dumaan sa tabi ng nakaparadang sedan ni Amara. Mula sa likurang upuan, napasilip si Maxwell Escudero sa bintana. At natigilan siya. Napansin din iyon ni Bert na nakaupo sa front passenger seat. Maxwell. Hindi ba si Ginang Cruz iyon? Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan, malinaw na nakita ni Maxwell si Amara. Ang mukha nitong basang-basa ng luha, ang nanginginig na mga balikat, at ang mahigpit nitong pagkakahawak sa cellphone, na para bang iyon na lamang ang natitirang bagay na nag-ugnay sa kanya sa kasalukuyan. Hindi agad sumagot si Maxwell. Nanatili lamang ang tingin niya rito. Nakayuko ito habang umiiyak sa loob ng sasakyan, nababalot ng malamlam na liwanag mula sa mga poste sa gilid ng kalsada. Nang muling umandar ang kotse, marahang nagsalita si Bert. Si Ethan Mendoza. Iyong ikakasal kay Ginang Montenegro. Siya ang dating asawa ni Ginang Cruz, hindi ba? Nanatiling tahimik si Maxwell. Pagkaraan ng ilang sandali, sumandal siya sa upuan at naging imposibleng basahin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nagkataon namang papunta rin sila sa kasal. Kinabukasan, nakatakdang idaos ng team ni Amara ang kanilang huling internal review bago ang malaking client presentation sa huling bahagi ng linggo. Balot ng tahimik na tensyon ang boardroom habang isa-isang ipinapakita ni John ang mga slides, sinusuri ang bawat pininong detalye ng kanilang luxury resort campaign. Dapat sana'y nakatuon din doon ang isip ni Amara. Trabaho niya iyon, mga ideya niya, bunga ng ilang linggong walang humpay na revisions at pagpupuyat. Ngunit wala talaga roon ang isip niya. Naupo siya sa dulong bahagi ng mesa, nakatitig sa screen, ngunit wala namang tunay na nakikita. Malayo ang kanyang diwa, nilalamon ng mga alaala ng nakaraan. Mga umagang hinahalikan ni Ethan ang kanyang noo bago ito pumasok sa trabaho. Ang masasayang halakhak ni Lucas habang umaakyat ito sa kama nila tuwing weekend. Ang init at kapanatagan ng isang buhay na noon ay akala niya hindi kailanman matitinag. Ganoon na lang ba talaga kadali para sa kanya? Hanggang ngayon ay hindi pa rin iyon lubos na maunawaan ni Amara. Tinalikuran ni Ethan ang siyam na taong pagsasama at ang kanilang pamilya na para bang isa lamang iyong kabanatang nagsawa na itong basahin. At ngayon ay malaya na itong nagpapatuloy sa buhay, lantaran at walang pag-aalinlangan, habang siya naman ay nananatiling nakakulong sa nakaraan, mahigpit pa rin kumakapit sa mga multo ng mga bagay na minsan nilang pinagsaluhan. Cruz! Ginang Cruz! Parang bubog na biglang pumutol sa kanyang pag-iisip ang matalim na boses na iyon. Napakurap si Amara at bahagyang nagulat nang muling luminaw ang paligid sa kanyang paningin. Nakatingin si Maxwell sa kanya mula sa pinakadulong bahagi ng mesa at ang ekspresyon nito ay tila inukit mula sa malamig na bato. Ginang Cruz, muli nitong sambit, mas malakas ang boses sa pagkakataong ito. Nakikinig ka ba? Biglang bumagsak ang sikmura ni Amara. Wala siyang ni isang salitang narinig mula sa sinabi nito. Ako. Pasensya na po, Ginoong Escudero, nautal niyang sagot habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya. Pwede po bang ulitin ninyo ang tanong? Bahagyang kumibot ang panga ni Maxwell. Sumandal ito sa upuan at ang katahimikan nito ay mas mabigat pa kaysa sigaw. Pagkatapos, sa tonong mas malamig pa sa marmol na mesa sa pagitan nila, sinabi nito, Lumabas ka. Natigilan si Amara. Ano po? Hindi siya nilingon ni Maxwell. Kinuha lamang nito ang kanyang panulat at may isinulat sa gilid ng mga papel sa harapan niya. Sinisira mo ang oras ng lahat. Umalis ka. Ngayon din. Muling sumikip ang dibdib ni Amara. Ginoong Escudero, ako po. Biglang nag-angat ng tingin si Maxwell at umalinggaw ang boses nito sa buong boardroom. Sabi ko, lumabas ka. Biglang nabalot ng matinding katahimikan ang silid. Kinakabahang nagpalipat-lipat ng tingin si John sa kanilang dalawa, ngunit hindi ito nagsalita. Wala ni isa man ang nangahas makialam.
Pakiramdam ni Amara ay napakabigat ng kanyang mga binti habang marahan niyang itinutulak paatras ang upuan. Napakalakas ng tunog ng pagkiskis niyon sa sahig sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Tahimik siyang naglakad papunta sa pinto, mabagal at pilit ang bawat hakbang, habang dama niya ang bigat ng mga matang nakasunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Nang tuluyang magsara ang pinto sa likuran niya, muling nabuhay ang mahihinang usapan sa loob ng boardroom. Ngunit si Amara ay nanatiling nakatayo sa hallway, nanginginig ang mga kamay habang nag-aapoy sa hiya ang kanyang mukha. Sa ikalawang pagkakataon sa loob lamang ng 2 araw, nais na naman niyang maglaho. Hindi tumigil si Amara sa paglalakad hanggat hindi siya tuluyang nakalayo sa boardroom. Matinis at hindi pantay ang lagitik ng kanyang takong sa tiles, habang nagmamadali siyang tinulak ang pinto ng women's washroom at nagkulong sa loob ng isang cubicle. Marahan siyang naupo sa nakasarang toilet lid at itinakip ang mukha sa kanyang mga kamay ng tuluyan nang kumawala ang unang hikbi. Ang tanga mo. Napakatanga mo. Bakit pa kasi siya pumasok ngayong araw na ito na parang kaya niyang magpanggap na maayos lang siya? Bakit niya hinayaang lamunin siya ng ganoon ang sarili niyang emosyon hanggang sa hindi na niya marinig ang mga tanong sa loob ng silid? Mariin niyang idiniin ang mga palad sa kanyang mukha na para bang kaya nitong burahin ang alaala ng boses ni Maxwell. Malamig, matalim, at puno ng pagwawalang bahala. Na para bang wala siyang halaga. Na para bang hindi siya nababagay roon. Ilang mahahabang minuto rin siyang nanatiling ganoon, hinahayaang unti-unting humupa ang unos sa loob niya. Huminga siya ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang panginginig ng kanyang mga kamay, hanggang sa ang walang tigil na pagluha ay mapalitan ng mabigat at mapait na pamamanhid. Nang tuluyan siyang lumabas ng cubicle, namumula pa rin ang kanyang mga mata, ngunit maayos na muli ang kanyang mukha. Sapat upang magmukhang normal sa paningin ng iba. Tahimik siyang nagtungo sa bakanting pantry at sumandal sa counter habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi niya kayang bumalik sa kanyang desk. Napakaraming matang naghihintay na titig sa kanya. Napakaraming bulong-bulungan na handang durugin siya. Mahigpit niyang kinapitan ang gilid ng counter bago yumuko, mababaw at mabilis ang kanyang paghinga. Ang tanga mo. Napakatanga mo. Alam mong napakahalaga ng meeting na iyon. Bakit hindi mo man lang nagawang mag-focus? Sinubukan niyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili, ngunit patuloy pa ring bumuhos ang kanyang mga luha. Mainit, nakakahiya at imposibleng pigilan. Ginang Cruz. Napapitlag siya. Nakatayo si Bert sa may pintuan, may hawak na coffee mug habang bahagyang nakakunot ang noo nito. Ayos lang ako, mabilis niyang pagsisinungaling habang agad na pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Lumapit si Bert at marahang ipinatong ang mug sa counter. Hindi ka mukhang ayos. Tahimik na pinaikot ni Amara ang bracelet sa kanyang pulsuhan habang iniiwasan ang tingin nito. Hindi lang talaga ako handa para sa araw na ito. Iyon lang. Sumandal si Bert sa counter sa tabi niya. Kung may maitutulong man iyon, ganyan talaga siya sa lahat. Hindi lang ikaw. Mahina at mapakla siyang natawa. Inilalabas niya silang lahat sa meeting room. Pinupuwersa niya sila hanggang sa mabasag, pagwawasto ni Bert. Hindi alam ni Escudero kung paano magtrabaho ng iba. Hindi niya naiintindihan na hindi mga makina ang mga tao. Umiling si Amara habang kinakagat ang loob ng kanyang pisngi. Hindi, Ginoong Wenceslao. Kasalanan ko ito. Hinayaan kong makita niyang nawawala ako sa focus. At ngayon iniisip niyang hindi ako nababagay rito. Sandaling pinagmasdan siya ni Bert bago marahang nagsalita. Kung ganoon, patunayan mong mali siya. Huwag mong hayaang ang araw na ito ang magtakda kung sino ka. Hindi sumagot si Amara. Mas lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa gilid ng counter na para bang ang sarili niyang mga kamay na lamang ang pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang mabuwag. Samantala, sa loob ng boardroom, nanatiling tahimik si Maxwell kahit matagal nang nakaalis si Amara. Marahang kumakatok ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa habang nakatitig sa tambak ng revised reports sa harapan niya, ngunit tila wala siyang tunay na nababasa dahil paulit-ulit na lumalabo ang mga salita. Hindi niya nagustuhan ang pakiramdam na iyon. Hindi niya nagustuhan na nananatili sa isip niya ang mukha ni Amara. Ang malayong tingin nito.
Ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang naglalakad palabas ng silid. Ginawa mo lang ang kailangan mong gawin, mariin niyang sabi sa sarili. Kung hindi niya kayang ituon ang isip niya sa loob ng silid, wala siyang lugar doon. Simple lang iyon. Ngunit kahit paulit-ulit niya iyong isipin, alam niyang hindi iyon ang totoo. Hindi siya nagalit dahil nawala ng focus si Amara. Nagalit siya dahil hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang siya naaapektuhan nang makita niya itong nasa ganoong kalagayan. Dahil ba galit siya sa nasasayang na potensyal? Dahil ba ang babaeng hindi kailanman umatras ay biglang mistulang anino na lamang ng dati nitong sarili? O dahil, taliwas sa lahat ng lohika at sariling pag-iingat niya, mas may pakialam siya rito kaysa sa nararapat. Humigpit ang kanyang panga. Mariin niyang itinulak palayo ang kaisipang iyon. Hindi mahalaga iyon. Isa lamang siyang distraksyon. At hindi ako nagtitiis ng mga distraksyon. Ngunit kahit pilit niya iyong ikinukubli, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang nangyari matapos mag-alisan ang lahat sa boardroom. Masyado kang naging mabagsik, Maxwell, tahimik na sinabi ni Bert habang nakatayo malapit sa pintuan, samantalang nananatili si Maxwell sa pinakadulong bahagi ng mesa. Pinalabas mo siya sa silid. Sige, naiintindihan ko iyon. Pero bakit kailangan mo pa siyang ipahiya sa harap ng lahat? Hindi sumagot si Maxwell. Wala sa loob niyang binaliktad ang mga report sa harapan niya na para bang maihalaga pa iyong tingnan. Humalukip-kip si Bert. Nagluluksa siya, alam mo iyon. 2 araw pa lang mula nang ikasal ang dating asawa niya. Malamig at walang emosyon ang naging tugon ni Maxwell. Kung ganoon, kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Hindi ito charity, Bert. Kung hindi niya kayang ihiwalay ang personal niyang problema sa trabaho, wala siyang lugar dito. Walang bahid ng paglalambing sa kanyang tinig. Wala ring pag-aalinlangan. Matagal lamang siyang tinitigan ni Bert bago ito marahang umiling at tuluyang lumabas ng silid. Iniwan si Maxwell na mag-isa, kasama ang katahimikan at ang matalim na alinggaw ng sarili niyang mga salita. At ngayon, makalipas ang ilang oras, pakiramdam niya ihungkag ang mga salitang iyon. Gaya ng nakasanayan, ibinaon na naman ni Maxwell Escudero ang mga bagay na ayaw niyang harapin. Itinulak niya ang mga iyon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isip, sa ilalim ng makakapal na patong ng kontrol at trabaho. Isang lugar kung saan walang puwang ang damdamin upang magsalita. Sa susunod na kabanata, pilit na babawi si Amara sa trabaho upang patunayan kay Maxwell na hindi siya basta-bastang babae na madaling masira ng sakit ng nakaraan. Ngunit habang mas lalo silang nagkakasalubong, unti-unting mabubunyag ang dahilan kung bakit tila labis na naaapektuhan si Maxwell sa bawat luhang pilit itinatago ni Amara. Kaya abangan natin,